Ako si Jesus Kristo, at ngayon ay harapin mo ang katotohanan na walang makakapagtago at walang makakapagkaila, sa dinami-dami ng salita na nasabi mo at sa dami ng pangako na binitiwan mo. Alam mo ba na sa huli, wala nang maniniwala sa bibig mo, kundi lahat ay titingin at huhusgahan ka base lamang sa iyong mga nagawa at ipinakita sa realidad. Marami sa inyo ang magaling magsalita, magaling mangako, at magaling magpanggap na mabait, banal, at tapat kapag nasa harap ng tao o nasa harap ko, pero pagdating sa gawa at aksyon, ibang-iba naman ang lumalabas at ipinapakita. Mali ang pananaw na yan, ang katotohanan ay ito, ang salita ay hangin lang na dala ng hangin at madaling mawala, pero ang gawa ay bakas na naiinukit sa bato. Ito ang iyong tunay na pirma, ito ang iyong pagkakakilanlan, at ito ang magsasabi ng buong katotohanan tungkol sa kung ano ang laman ng iyong puso at kung gaano katibay ang iyong pananampalataya. Sa mundo ngayon, puno ng fake news, at puno ng mga taong magaling sa social media, maganda ang caption, maganda ang post, pero sa tunay na buhay ay duwag, madaya, at walang prinsipyo. At ito mismo ang dahilan kung bakit marami ang nawawalan ng tiwala sa isa't isa at marami ang nasasaktan. Dahil mas pinapahalagahan nila ang itsura kaysa sa katotohanan. Sinasabi ko sa inyo sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17, gayon din naman ang pananampalataya, kung walang mga gawa ay patay na. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihin mong naniniwala ka, hindi sapat na sabihin mong mahal mo ako, kailangan itong mapatunayan at makita sa iyong kilos at pamumuhan. Sa tunay na buhay, mapapansin mo na ang taong may malinis na puso at tunay na karakter, hindi na kailangang magyabang o magkwento, dahil ang mga gawa niya mismo ang kusang nagsasalita at naglalantad kung sino siya. Ang gawa mo ay parang anino mo, kahit anong gawin mong pagtakip o paglihis, susundan ka niyan at ipapakita kung saan nanggagaling ang liwanag o dilim mo. Gaya ng isang puno, hindi mo kailangang tanungin kung anong klaseng puno yan. Dahil ang bunga nito ang kusang magsasabi, kung masarap at mabuti, alam mong mabuti ang puno. Kung mapait at lason, alam mong masama rin ito, huwag mong dayin ang sarili mo na okay lang kahit wala namang aksyon ang salita mo. Ang tunay na tagumpay at respeto ay hindi nabibili ng salita, kundi nakukuha at napananatili sa pamamagitan ng tapat at mabuting gawa araw-araw, kaya ngayon, itigil mo na ang puro salita at kulang sa gawa. Patunayan mo sa akin at sa lahat na totoo ka, dahil sa huli, ang matitira at ang maaalala ay hindi kung gaano ka galing magsalita, kundi kung gaano ka kabuti at katapat sa iyong mga ginawa. Ang gawa ng tao ang